Magandang umaga, hapon at gabi po ulit sa inyo mga boss. Medyo matagal ko na nga rin hindi nagamit tong motor ko dahil kung makikita nyo sa mga ilang videos ko, more on naka-bike to work na nga po ako. Pero para hindi naman siya magtampo dahil hindi ko siya nagagamit ay may binili nga ako sa kanya at parating na nga yun mamaya. Bago yan, i-check na nga muna natin kung aandar pa nga to dahil malamang sa malamang ay lobat na naman ang baterya nito. Sheesh, lobat! At i-charge na nga rin muna natin siya gamit ang charger ng Game Boy. At ito nga yung binili ko kahit pinangutang ko lang yung pambili. Keihin 26mm round slide carburetor. Ang gamit ko kasi doon sa dati ay 28mm na flat slide. Since 26mm din yung stock ng MX, so 26mm na lang din yung kinuha ko. So kung makikita nyo naman dyan, ayan, maganda naman siya at mukhang quality at hindi mukhang minekos-mekos lang ang paggawa. Bali, kung gusto nyo nga palang bumili rin ng carb na to, nandyan yung link sa taas, ibibigay ko na lang din po sa inyo. Kung makikita nyo dyan, ayan, okay naman siya. Meron lang markings dito, naman siya. Pero okay lang naman kasi wala namang perfecto, diba? So eto, makikita nyo yung loob, makinis at malinis naman ang pagkakagawa. And CNC daw po ito as per advertised. Dito sa air filter side, makinis at maganda rin ang pagkakagawa. Hindi siya talaga mukhang cheap sa totoo lang, lalo na kapag hawak nyo siya. So yun, buksan natin to para makita natin yung laman loob. At sana nga i-sponsored to pero hindi, binili ko siya ng sarili kong pera. So kung ano man ang magiging review ko dito ay totoo po yun, walang halong daya. So dito tayo sa piston niya, kung makikita nyo dito, doon sa dati kong Keihin carburetor na 28mm round slide, para halos parehas sila, medyo mabigat siya. At yung gitna niya ay kulay gold or kulay tanso, unlike doon sa iba na kulay silver lang. So para sa akin okay yun dahil halos parehas sila nung urig ko dati. So dito sa takip okay naman, may rubber seal, wala namang issue dyan, kulay blue para katerno nung mga gamit ko dun sa makina ko. So ito yung pinagkaiba nila nung sa dati kong urig na Keihin. Doon kasi is hindi adjustable yung karayom, unlike dito na meron na siyang 5 adjustment. So para sa akin mas okay yan kasi mas madaling magtono kapag ganyan. So ito namang atomizer niya is the normal na 8 holes. Meron din kasi akong 32 holes para doon sa flat slide ko. So ito yung pilot jet. Yung pilot jet na kasama niya ay 48. So medyo malaki yan para sa akin. So papalitan ko na lang din yan mamaya siguro. So ito naman yung main jet. Ang main jet na kasama niya ay 128 ang sukat. So normally ang nilalagay ko lang kasi is 122 to 125. Pero tingnan din natin, mahalaga hindi naman siya mag-lean. Okay lang na rich, wag lang lean. At buuin na nga lang din muna natin siya. Bali pinalitan ko lang yan ng mga jettings. Ang nilagay kong pilot jet ay 38 at yung main jet ay yung stock na 128. At check na nga rin muna natin to kung may karga na. At ayan, mukhang pwede na siyang pa-startin. Siyempre bago ko rin pa-startin, isa pang sakit nito ay kapag matagal mo siyang hindi nagamit ay natutuyuan ng gasolina yung bowl niya. So yan, bubugahan ko muna siya para magkaroon ng laman. At kapag may laman na ay itataas ko yung choke, tapos saka na tayo magta-try magpa-start. At ayan nga, umistart naman ng matiwasay. So yan, papatayin ko lang ulit yung choke para gumanda yung tunog niya at pumantay. At ang isa pa nga sa ayaw ko dito sa flat slide carburetor na to ay masyadong maalog yung piston niya na tumatama doon sa body mismo ng carburetor, kaya maingay siya. At baklasin na nga lang din natin at para mapalitan na natin ng bago. Ganun talaga siguro, kapag hindi na kayo magkasundo ay dapat palitan mo na lang para hindi na sumakit ang ulo mo. Carburetor nga pala yung pinag-uusapan natin, kaya tatanggalin ko na ngayon yung piston at karayom para maiwan ko na yung throttle cable. At ikabit na nga natin itong bagong carburetor, samahan natin ng dasal na hindi tayo magka-problema dahil ganun naman talaga pag una, laging masaya. At syempre bago nga natin yung pa-startin ay gagams to gams muna natin itong tangke para magkaroon ng gas yung bowl niya. Yun ang pinakamaganda, Mr. Tagad siya at mukhang hindi ako mahihirapan mag-turn dito. Yun lang. Pero okay lang yan, ganyan talaga pag umpisa nag-a-adjust pa. Taas ko lang ng konti yung minor.
Itong ram air na to nga ang dating ginagamit ko, pero try ko rin muna siyang itono dito sa may filter. At dahil one click na nga siya, so ready na siya sa tonohan. Gamitin ko na lang din siguro to sa mga susunod na biyahe ko para matono ko ng maayos. So yun lang mga boss, maraming salamat po sa panonood.